ang pakiramdam ni ang pakiramdam ni Marcoleta, lagi siyang tama, wala siyang mali. Mabuti na lang hindi siya pinalampas ni Lacson. Nalaga ni Lacson si Marcoleta. Akala kasi, alam nyo itong si Marcoleta kasi, mga kabunyog, sobra naman na ang yabang ni Marcoleta, lahat na lang naman, kinakalaban. Akala mo siya na lang lagi ang tama eh. Wala ka nang makita sa kanyang mali. Buinik daw. O ngayon, sabi ni Lacson sa kanya, ayaw namin ng away, pero kung gusto mo ng away, hindi ka namin uurungan. O tama ka Greg Babaran, yung talaga yung sinabi ni Lacson. Sabi talaga ni Lacson, ayaw namin ng away. Pero kung gusto mo ng away, as in away talaga ang ginamit na term ni Lacson, mga kabunyog. Ano yan? Anong pinag-ugatan yan? Ay, diba nung isang araw may topic ako? May topic ako nung isang araw, yung galit si, anong tawag dyan? Ang title ko nun? Si Marcoleta, masama ang loob kay Lacson. Masama ang loob. Kasi sabi ni Marcoleta, bakit naman nag-deliver pa siya ng privilege speech na hiwalay? Ay pinag-uusapan na. Yung Senate Blue Ribbon Committee na daw na siya ang nangunguna, ang nag-iimbestiga ng flood control, mga anomalya. Bakit mayroon pa daw mga hiwa-hiwalay na privilege speech si Lacson? Hindi daw dapat yung ganun eh. Mali daw yun. Hindi na daw dapat ginawa yun. O ngayon, syempre, sabi ni Lacson, wag niya kaming wag niya kaming gaganyanin. Ang tinutukoy na niya, yung kami is minority. Kasi parang lahat tinitira ni Marcoleta sa minority. Si Tito Soto, si Kiko Pangilinan. Si Risa, alam na natin yan, galit din siya kay Risa. Kaya ito mga kabunyog, itong nakaraang araw, si Karen Davila, hindi pinalampas nito ni Marcoleta. Parang siya na lang lagi ang tama eh. Parang wag mo siyang kukomentaryuan kasi perfecto siya. Parang ganun. Ano yan mga kabunyog? Ano ito? Hindi siya inatrasan ni Marcoleta, ay ni Lacson. Talagang ang ginamit ni Lacson na term, away. Gusto niya ng away? Kung gusto niya ng away, hindi namin siya atrasan. Napakababaw naman kasi nung issue ni Marcoleta. Ang sinasabi ni Marcoleta, Senate Blue Ribbon Committee chairperson siya. Nag-iimbestiga na yung Senate Blue Ribbon, mga kabunyog. Ngayon, dahil nag-iimbestiga na ang Senate Blue Ribbon, dapat na wala nang separate na speech si Lacson. O kaya, doon na lang siya nagsalita, umattend na lang siya doon, kahit naman daw hindi siya member ng Senate Blue Ribbon, pwede siyang magsalita doon. Masyado namang ito si Marcoleta eh. Pati si Karen Davila, tinawag na walang kukot eh. Ang pakiramdam ni Marcoleta, lagi siyang tama, wala siyang mali. Alam nyo, yan eh, kaya nga doon sa Kamara, nung inimbitahan ako ng Kamara doon sa hearing doon, sinasagot ko siya doon, di ba? Pag sinagot mo siya, anuhin ka niya, iinsultuhin ka niya, sabi ko, hindi maganda tong kadiskusyon. Masyadong personal ito. Hindi. Naalala nyo yun? Pero naalala nyo yung nagharap kami niya ni Marcoleta sa Kamara? Tinatanong niya ako, sinasagot ko. Nung tinasagot ko, mayroon talagang wala kang tama sa kanya. Siya lang lagi ang tama. Wala rin siyang pakikinggang paliwanag, sa totoo lang. Kaya sabi ko, walang saysay dito na makipagtalo ka. Wala ka namang panama dyan. Laging siya ang tama. Di ba? Kaya ito medyo rin mabuti na lang hindi siya pinalampas ni Lacson. Ito yung mga kabunyog. Laman na yan ng mga balita ngayon. Hindi ako nang iintriga. Laman na po yan ng mga balita ngayon. Ito tingnan nyo sa balita. Sa Billionaire News Channel. August 31. August 31, Lacson hits back at Marcoleta. Denies meddling in Blue Ribbon probe. Di ba? Kita nyo? Sa Billionaire News Channel yan. Ngayong araw yan na balita. August 31. August 31.
Lacson, Hitchback. Oh, Lacson, Hitchback at Marcoleta. Oh, kung sa Tagalog niyan, ha? Ginantihan. Oh, binira, nagkinontrabira, o pinalagan, yung tama, pinalagan ni Lacson si Marcoleta. Oh, kita nyo? Ayan ano yan Billionaire News Channel yan. Hindi tama ka, Daniel. Parang siya lagi ang tama. Wala namang tumama kay Marcoleta, laging siya ang tama. Sabi sa kanya ni Lacson, wag mo akong gaganyanin, wag mo kaming gaganyanin. Kung gusto mo ng away, aawayin ka rin namin. Ha? Hindi talaga. Ganun talaga yung pagkakasabi ni Lacson. Ito Ito yung sabi ni Lacson. Ito naman sa balita. Lacson, pinalagan si Marcoleta. Kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Yan yung sinabi ni Lacson, mga kabunyong. Ganyan. Matindi rin si Lacson, Matindi rin si Lacson. Ang gusto kasi ni Marcoleta, hindi na daw dapat nag-deliver ng separate privilege speech si Lacson doon sa dapat doon na lang daw sa kanyang komite. Di ba kasi yung Senate Blue Ribbon Committee niya kakandak na ng investigation. Ang sinasabi ni Marcoleta, doon na lang dapat nag-deliver ng speech si Lacson. Bakit niya naman papakialaman yung tao? Bakit niya naman papakialaman yung tao? Na-insecure yan, nainggit yan si Marcoleta kasi magaling yung ginawa ni Lacson. Talagang well-researched. Yung hinahanap ng mga tao na well-researched, mayroong mga talaga presentation na maayos, matino, pinaghandaan. Makita mo naman kay Lacson yun . Pinaghandaan talaga ni Lacson. Ngayon mukhang na-insecure itong si Marcoleta kasi yung kanyang komite parang hindi preparado. Si Lacson, preparado. Saka sa totoo lang talaga, kung hindi lang dahil kay Chis Escudero, dapat sana itong kung ang namumuno ng Senado ngayon, sila Tito Soto, sila Tito Soto at itong si Lacson ang Blue Ribbon Committee, magaling yan. Di ba? Kung si Ping Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee, mas kapanipaniwala, mas credible, mas may integridad. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, si Lacson noon pa man, hindi na yan tumatanggap ng pork barrel. Alam niya na ang ibang mga senador kumukuha ng pork barrel. Ang sabi ni Lacson, hindi ako tatanggap yan. Hindi ako tatanggap ng pork barrel. Kasi ayaw ko sa sistemang yan. Di ba? Kaya, kumbaga, pagdating sa advocacy, si Lacson, advocacy niya talaga yan. Hindi lang naman ngayon yan si Lacson. Kumbaga, ngayon lang ba si Lacson na naging advocacy ang tungkol sa budget ng gobyerno? Hindi. Noon pa man, yan na ang major na advocacy ni Lacson. Kaya itong si Marcoleta, huwag niyang tuturuan ng ganyan si Lacson kasi hindi lang naman yan ganyan ngayon. Ngayon, hindi naman niya kinantsawan si Marcoleta. Hinayaan niya si Marcoleta na gawin ito yung role niya. Okay, Senate Blue Ribbon Committee. Pero wag niya rin pagbawalan si Lacson na mag-deliver ng privilege speech niya. Kaya nga privilege speech. Masyadong diktador na ito si Lacson. Marcoleta. Gusto na lang saklawin lahat. Pare-pareho na sila nila Chis Escudero. Di ba?